Hello, Margaret. How are you? I'm fine, thank you. Welcome party para sa mga king and queen visit in Island, Guernsey. Mga group ng mga resident naghahanda sila para na party sila dyan. At sila ay ni-welcome nilang king na galing sa UK na pumunta sa island para bumisita sa iba't ibang island sa UK. Yan po yung Rodley Park sa doon po yan sa may part sa bahay ng Beyonce ko. Yan po yung park, maganda po yan ang tambayan. Ayan, naghahanda sila ng konting inumin at mga matamis na mga pagkain like cake or mga tinapay, mga simpleng pagkain lang na mga breads. Yan, nausap-usap sila. Yung mga kapitbahay lang yan dyan. Yan, sila lang. Yan, mga konting chismisan. Yan, si Margaret, mapipicture daw siya. Pa-beauty. Oh, hala. Sige. Busy din sa kakachismis. Yan ang buhay doon sa island. Yung pupuntahan kusod. Ayan na sila pag may pa-coffee at may party dyan po yun sa park na lahat po ng mga neighbor pupunta kung sino na may gusto at mag-share ng mga inumin or mga cake at saka yung mga biscuits. Yun, magkukunto-kuntuhan sila. Yan, at puro yan sila mga old. Wala po niya mga bata dyan kasi sa kanila sinisipirit po kasi yung mga matatanda. Kumbaga, yung mga anak nila nag-asawa na, so sila na lang yan nangyirahan. Hindi naman kasi katulad sa atin na tayo ay magkapamilya, tayo pa rin nagsama-sama kahit na may mga anak na, dyan pa rin tayo sa isang bahay. So, sa kanila kasi separate ng mga bata pag nag-asawa na. Ang maiiwan na lang yung mga magulang sa bahay. Yun, depende kung magulang mo kompleto pa, paano na lang kung isa na lang katulad ng fiancé ko, siya na lang mag-isa, so na boring sa bahay, totally boring kasi nga tahimik talaga ang kanilang lugar dyan sa Guernsey. Sobrang tahimik na wala ka naman, may makikita kang tao pero madalang dahil nakasakay sila lagi sa sasakyan papuntang groceries. Maliit lang man kasing island na yan, so pag nagpintuan ng mga tao sa labas maririnig mo na kasi nga walang maingay dyan. Sobrang tahimik talagang lugar na yan. So pag may maingay lang dyan, yan, yung seagulls, lagi siyang kutak ng kutak dyan sa bubong. Kaya mga kapitbahay sa mga kapitbahay dyan kuminsan nagagalit dahil nga po sa dami nila, tapos bigla naman silang tumae habang lumilipad, so papatak sa mga damit kasi sila ay magsasampay katulad din sa atin sa probinsya, magsasampay sa labas ng bahay. Ayan, yan po yung ang garden po yan sa park, ganyan siya yan. Kaya yan, mga tao na yan dyan sa island or sa park ng UK, busy sila sa trabaho, hindi sila magstay sa bahay ng retired na. Habang kaya pa magtatrabaho pa yan sila. Yan, at wala yan sila sa sabi na mga bitbahay, hindi bawal din sa kanila yung magsisimisan sila by telephone or the mobile, ganun yan sila. Tapos yun, mag shopping sila or mag-i-invite sila na magkikita sila sa coffee shop, yun doon sila.
Yan, kasi wala din sa kanila yung mga bahay ka. Yun po yung sa hapon, ayan, yung araw palubog na rin. Ayan. Kaya pagdating ng 4, 5, 6, nako, ayan na po, parang probinsya na talaga na alam mo na nagsasara na ng maaga, yung kumakain na ng maaga, yung manunood na lang ng TV, then pagdating ng 9 o'clock or 10, matutulog na, magigising ka na naman ng 8 or 9, depende sa'yo, kasi nga wala ka naman ginagawa, at wala naman kasing exercise doon sa park, maglalakad-lakad lang. Tama na kasi malamig nga po, kahit summer sa kanila, medyo malamig, kaya yung mga tao parang tinatamad na maglakad, tsaka wala talaga sa kanila yung, hindi uso sa kanila yung exercise, kaya medyo malakihan talaga sila. Ayan po yung summer So later, na when we come to taking the maglalakad-lakad kami dyan. Yan, the maganda. Wrinkles. At Yeah. marami ding So, tao na want to be- mag-swimming Sindan sa beach. Pero ang tubig dyan sobrang lamig, grabe. Tubig nila sobrang lamig na parang nasa freezer. Ganon kalamig ang tubig sa dagat. Ayan, kasi nga low tide siya, natuyuan. Yan, sa tabi ng beach na rin to, natuyuan siya. Marami din dyan mga kinason na nakuha namin, pero hindi din sila mahilig kasi nga sila parang kumbaga nadudumihan sila, pero para sa akin malinis dyan at masarap kumuha ng mga kinason dyan. Ayan, at maraming mabato dyan pero malinis talaga at maraming seaweeds. Nice. Ayan. At marami din abalon dyan pag season ng abalon, maraming abalon dyan, parang ano mo siya Because you're yung yung seaweeds nila, kumbaga hulukayin mo siya doon sa pinakailalim niya, pati yung mga bato tanggalin mo dyan, nandoon yung mga abalon. Ayan. Parang ang style nila dyan, parang nasa Saudi ka, yung beach nila, kasi matataas yung mga bato, tsaka malilinis na wala din mga kahoy. Ayan po, yung pupunta naman kami sa kabilang island, sa Harm. Yan, magta-travel kami dyan. Madali lang man, siguro mga 30 minutes lang siguro ang biyahe dyan sa ferry nila, or more than 30 minutes. Yan, tatawid ka lang sa kabila dyan Yan, yan na yung bahay na yan, sa island na yan. Mga 60,000 mga populasyon na yata nila. Maliit lang yan. May ikot na rin yan ng isang araw ang island. So, yan, punta kami dun sa kabila naman para maligo. Pero pareho lang man yan silang island, pero mas doon sa kabila naman kasi parang yun, parang farm na wala din yung bahay, parang farm lang siya na yung kumbaga may bahay nga doon, pero para lang sa mga pananim at saka yung mga hayop. Maganda din sa kabila, at saka malamig yung tubig doon. Yun, habang nagbibiyahe kami dyan. Ayan, marami sila mga boat dyan, yung mga ferry na kumbaga mga private yan, kasi tinanong ko rin dati yan sa fiancé ko kung pwede tayo makahirap, sabihin hindi pwede kasi nga private yan, tsaka bawal talaga, huwag ka mangyayalam yan sa kanila. Ayan, yung mga bahay na yan, makikita mo yung maliliit yan sa ilang tinatawag ng town. Ayan ang plug nila. Ayan, paalis na yan kami Papunta na kami sa kabilang island. Summer na yan, noong August. Pero mainit naman siya kasi
nga, hindi nga kami naka long sleeve dyan eh. Pero may time talaga na malamig siya. Yung parang katulad dito sa Hong Kong na mainit. Pero pagka medyo malilim na, malamig talaga siya. Kailangan mo naman mag long sleeve. Ayan. Ayan, nung naligo kami doon sa kabila, marami ding seaweeds. Kung kahit saan ka pumunta dito, ang daming seaweeds. Ang babaho nga ng daan eh. Sabing daming seaweeds. Ayan. Malapit na gitna na kami niyan eh. Oh yeah, sa kanila yan, pier. Diba? Maganda talaga. Kahit island lang yan. Pero maganda talaga siya. Parang yung fresh air, tsaka yung ang kanilang mga community magaganda. Ayan, yung kahoy na yan parang papuntang Saikong. Pag pumasok ka dyan, parang papuntang Saikong siya. Maganda rin siya sa loob, puro mga mayayaman nakatira dyan. Ayan. And syempre, kaya dito sa side na to, parang may bahay na pang gobyerno, yung pang government. Yung tinatawag nila na yung wala ang sapat na trabaho, yung konti na lang yung ipon mo, yung government house. Pero kung mayaman-yaman ka, yan sa private house ka. Yung magaganda talaga. Yan, maganda dito eh. Ang dagat nila, maganda, malinis. At kaso lang, wala silang palengke. Kasi nga, iwan ko kasi nga walang mangingisda sa kanila. Kasi yung nila dito, parang kukunti lang yata ang isda at sapat tamad man yata mga tao dito mangisda. Kasi nga delikado sa kanila dito eh. Pagka high tide, minsan kasi malakas ang alon. Malakas talaga siya. Kaya natakot siguro yung mga tao mangisda dito. Kung matahimik yung panahon, pati yung dagat, ayan, naningit sila. Ayan.